Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laban lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Now we are unboxing MXV coffee. Each box has 10 sachets of low-acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Marathon. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Halina't gumising sa isang masaganang Pinas, kung saan may bayanihan, kasama ang mga nagtataguyod sa ating agrikultura. Kasama ka rin dito, ikaw mismo. Dahil sa masaganang Pinas, lahat tayo may benepisyo. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Samahan niyo kami at ang Department of Agriculture sa isang oras na talakayan ng higit na mahahalagang usaping pang-agrikultura. Masaganang Pinas sa DZRH. Tara na, halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful.
Abangan ang aking exclusive interview sa DCRH TV Match Point. Mabuhay ang atletang Pilipino. We've got you covered. Pilipinas, oras natin. 11 minuto na po makalipas ang 10:00 ng umaga. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Ang programang naging panata na ang pagsuporta sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo sa napakaraming taon. Ang programang nakatatak na sa bawat isip at puso ng Pilipino. DCRH, Operation Tulong. Kasama ang Wonder Woman ng lahat, si Miss May Binauhan, ang tulungang may kasamang balitaan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at online DZRH Operation Tulong. Good morning! Magandang umaga po. Happy Thursday morning. Ikapito na po tayo sa buwan ng Mayo. It's May 7, 2026 mga kaibigan. Muli po samahan niyo pa rin po niyo lingkod. May Binauhan dito po sa DZRH Operation Tulong. Siyempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. 10:00 hanggang 11:00 po tayo ng umaga. Tuloy-tuloy po tayo ha sa ating pong tulungan. At syempre, ingat-ingat lang dahil lumakas daw po yung tropical depression na nasa labas po ng ating bansa. Nasa labas ng PAR, Philippine Area of Responsibility. At ngayon po naging tropical storm. International name, Hagupit. Kanina o kagabi pala nanonood ako. Sabi ko, ba't Hagupit? Di ba dapat Kaloy? International name pala yun. Parang ganong international name. Hagupit. Katakot naman. At sabi po ng Pag-asa, ito po'y namataan, ang layo niya 185 kilometro, hilagang silangan po ng Mindanao. At meron po yan taglay ng lakas ng hangin, abot po sa 65 kilometro kada oras, malapit po sa gitna. At meron pong bugso o yung gustiness na abot sa 80 kph, 80 kilometro kada oras habang kumikilos po siya ng pakanluran, direksyon westward. Ang bilis po niya 15 kilometro kada oras. At yan pong bagyong yan, tatawagin po sa pangalang Kaloy kapag pumasok na po dito sa PAR. Might be bukas daw ng hapon o kaya po gabi o kaya po Sabado ng umaga. Yan, depende sa ikinikilos niya yung galaw po. Pero magpapatuloy po yung o magpapaulan. Ito pong low pressure area na nasa loob ng PAR sa ilang lugar sa Visayas at maging sa Mindanao. Sa loob po yan ang susunod na 24 hours, 24 oras. Kaya doon po sa mga lugar na maaaring nakararanas po ng kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms, lalo na dyan sa may bahagi po ng Eastern Visayas, Caraga, Davao Region, Bohol, Siquijor, Misamis Occidental, Misamis Oriental at maging dyan sa Camiguin. Yan, kalat-kalat na pag-ulan daw po ang inyong mararanasan. Ingat-ingat po sa ating lahat dahil meron pa rin tayong mataas na heat index sapagkat pumalo daw po sa 45 degrees Celsius. Yung pong heat index na naitala dyan po sa Borongan, nasa Eastern Samar. Borongan, Eastern Samar. Kahapon po
Hapon po yan, araw ng Miyerkules. Kaya ito pong danger level heat index na ito ay nasa pagitan ng 42 degrees Celsius at 51 degrees Celsius. Ayan, ibig sabihin yan, mataas po yung panganib ng mga heat exhaustion, heat cramps, at ang pinaka-worst, heat stroke. Ingat po kayo dyan, wag po sana, no? So, meron pong mga lugar na nakapagtala na ng danger level heat index. Bukod po ngayon sa nararamdaman ng Borongan, Eastern Samar, ang Lawag City sa Ilocos Norte, ang Dagupan City sa Pangasinan, Etiague, Isabela, CLSU, Muñoz, Nueva Ecija, QB Point, Subic Bay, Olongapo City, Tau, Kamiling, Tarlac, Sangli Point, Cavite City, and then San Jose Occidental, Mindoro, Cuyo, Palawan, ganun din po sa Birac, no, Catanduanes, at ang Catarman, Northern Samar. So, yan po yung heat index na ating pong mararamdaman. Standby lang po ha, meron po tayong pasyente, sikapin nating matulungan ulit ngayon pong Happy Thursday morning. Oo, at meron din tayong pasasalamatan. Sandali lamang po. Flash Report! Flash Report! Samantala, punta muna tayo kay... Oo. Okay, standby lang, standby. Hindi ko mabasa, ang dilim. Sige, punta tayo. Alamin natin ha, sapagkat ang ekonomiya daw po ng ating bansa lumago sa 2.8%. At yan po ay sa first quarter, unang bahagi po ng kasalukuyang taon, 2026. At yan po ay ayon sa Philippine Statistics Authority. Ayan, sa kabila ng lahat, lumago ang ating ekonomiya daw sa 2.8%. Antabayanan po natin ang detalye niyan sa ating mga pagbabalita. Flash Report! Flash Report! Basta't may nangyari, unang maririnig sa kauna-unahan. DZRH Flash Report! Mamaya pantabayanan natin ang balita na yan. Oras po natin, 19 na minuto na makalipas ang alas 10 ng umaga at ngayon dako muna tayo sa ating mga pasyente. Pero syempre, pasalamatan muna natin yung ating mga nagsama-samang donor kahapon. Naku, nakakatuwa naman sapagkat kahit papaano sa pamagitan po ng pagbibigay daan natin sa panawagan ng pong mga pasyente o kaya po naman ay yung kanilang mga relative, ayan, tayo po ay nakakatugon dun po sa pangangailangan nung lumalapit sa atin na pasyente. Kaya una muna, pasalamatan muna natin po, syempre kahapon, ang pasyente po natin na si Kuya Cyrus, Patrick Macanaya, natatandaan po ninyo, 47 years old, mula po sa Lipa City, dyan sa lalawigan ng Batangas, na kapanayam natin siya kahapon, pero siya po ay meron ngayong karamdaman. At yan po yung tinatawag na pulmonary tuberculosis. And then, ayan, meron pong tinatawag din na komplikasyon ng bronchial asthma. So ang ating pong pasyente ay humingi ng tulong kahapon dahil siya po ay hiwalay na sa asawa at merong isang anak, 19 years old. Ayan, at nag-aaral. So lumapit po siya kahapon, nanawagan, kaya ating muling pasalamatan. Una-una siyempre ating mga regular donor na nagkaloob po ng tulong kahapon sa kanya. Ang Supremo Senator Lito Lapid at ganun din po ang PPAF na nakapagbigay po sa kanya kahapon. Ayan, maraming salamat. 3,000 pesos yun. So kabuang 5,000 pesos yung pong kanyang na nakuha mula po sa ating mga donor.
Kaya tayo magpasalamat again. Senator Lito Lapid at syempre sa PPAF. At meron pong nadagdag kahapon na halaga sa ating pong GCash donors. Tayo magpapasalamat. Parang meron tayong regular GCash donors sa ating mga kababayan. Meron po. At yan po ay nagbigay po sila, nagpadala ng 2,000 pesos. Yan, mula po kay Sir Eddie Alvarez at PPG. Ayun. Yan, maraming salamat po, Sir Eddie Alvarez at PPG para po sa ating pasyente kahapon na sinikap po nating matulungan, dahil kailangan po nila ng tulong. Kaya tayo po mismo ay nananawagan lagi-lagi para po sa kanilang mga pangangailangan. Maraming salamat again, Sen. Lito Lapid Supremo at ang Pampamilyang Paaralang Agrikultura Foundation. At syempre, kay Sir Eddie Alvarez and PPG. Meron din po tayong donor na nagpadala ng 100 pesos. Marami pong salamat. God bless you more. At dako na po tayo sa ating pong pasyente ngayong araw na ito ng Huwebes. Ay makipagkwentuhan na tayo at matindi din yung pangailangan nito para po sa kanyang paggagamot. Ang makakausap po natin ay yung pong kapatid ng pasyente. Po. So, meron po tayong pasyente na si Erlinda o Nanay Erlinda Relorcasa Ayala. Ayan, Nanay Erlinda Ayala. Siya po ay 77 years old. 77 na si Nanay. 77 years old ng Cruz Naligas, Quezon City. Si Nanay Erlinda po ay isang dalaga. Opo, hindi na po siya nagtatrabaho, tanging siya lang daw po ang tagapag-alaga ng kanilang mga magulang nung nabubuhay pa po. Kaya siya po yung naging dalaga at tanging tumutulong sa kanyang mga kapatid. Ayan, sa kasalukuyan po, ayan, si Nanay Erlinda ay walang ibang kasama sa bahay dahil siya ay wala pong sariling pamilya kundi ang kanyang tatlong mga kapatid na sina Nanay Eleanor. And then of course ito lamang March 2026 si Nanay Erlinda po ay nagpa-check up at doon na-diagnose na meron po siyang carcinoma or Lennetel cell type, malignancy cancer stage 4. Nako. Kaya si Nanay po ay nangangamba sa kalagayan po ng kanilang kapatid na hindi pa rin nila alam kung paano nila matutulungan itong si Nanay Erlinda. Dahil sila man daw walang hanap buhay dahil sila ay pare-parehong matatanda na. Yun ang mahirap. Kaya lumapit po sa DCRH Operation Tulong para po dito siguro makakwentuhan na natin. Walang iba kundi si Nanay Eleanor, ang kapatid po ng ating patient, si Nanay Erlinda Relorcasa Ayala. Ayan, tawagan nga natin at baka nandiyan na. Kausapin natin. Magandang umaga po, Nanay Eleanor Perpeña. Good morning, Nanay. Opo, magandang umaga po, ma'am. Opo. So, yung pong inyong ipapanawagan, tulong po para po sa inyong kapatid. Nanay Eleanor? Opo, andito po ako, ma'am. Nasa tabi mo ba si Nanay Erlinda? Katabi ko po, ma'am. Okay. Ito po siya. Pero nakakapagsalita naman po. Pwedeng magsalita. Opo. Ayun. So, pwede ba nating makausap si Nanay Erlinda? Opo. Sige po, ma'am. Ito po. Katabi ko. Ayan. Sige nga po, please. Hello. Ay, good morning po. Magandang umaga, Nanay Erlinda. Opo, good morning. Kumusta po kayo ngayong araw na ito? Ayos naman po. Pag sinabi pong ayos, okay lahat. Wala pong dinadamdam muna. Hindi po. Ano po? Dapat masaya lang. Nakainom po siya ng gamot po. Okay. So, yung pong kanyang diagnosis, ano pong sabi ng doktor? Ano po, yung meron po kaming kukunin na resulta po sa pathology ngayon pong araw na ito. Kasi ibabase po yung igagamot po sa kanya.
na kasalukuyan pong igagamot. Pero po sa kasalukuyan po, meron po siyang iniinom na gamot po. Oo. Yung Para ano po, sa lungs niya po, yung antibiotic po. para po doon sa kanyang sakit, sa cancer. Saan po siya Sa ngayon po, ay, Saan po siya Ito po, nagkaroon ng saan po tumubo yung sinasabing cancer, malignancy niya? ano po, kasi nag-start po sa baga, di ba? Start po sa baga po. Hello po? At ito ngayon po Nanay Erlinda. Po, kasi doon po, yung naibigay ko pong papel kay Ma'am Ellen, scan po. Opo, Andun po yung mga repeat po. Opo. Nanay Erlinda, saan po kayo laging nagpapa-check up? Saan ka daw nasabi? Yung Lang Center. Opo, Nanay. Lang Center. Opo. Sa Lang Center, Nanay Erlinda? Oo. Opo. So, sa Lang Center, anong sabi po sa inyo ng doktor para po dun sa inyong sakit? Ano pong dapat na gawin? Nagpa-laboratory pa po, ma'am. So, kailangan pa po ng mga laboratory test, like ano po mga kailangan pang ipalaboratory? Yung pong nakuha ang specimen, ma'am, kailangan po ng 3 test doon. Yung po ipapati yung gamot na ibibigay sa kanya. So, anong tawag nito? Ngayon po, nasa bahay kayo, di po ba? Kapag ka po kayo napunta ng ospital, saan po ba kayo regular nagpapacheck up? Sa Lang Center. Lang Center of the Philippines po. Oo. Okay. So, nanay, yung gamutan po ba ninyo, meron bang mga kailangang gawin na operasyon? Hello po? Oo. Sino ba kausap ko? Nanay Erlinda? Yes, ano po yun? Oo. Nanay Erlinda, kayo po ay napunta, di po ba, ng Lang Center? Doon po kayo talaga nagpapagamot at meron po ba kayong treatment ngayon? Sa ngayon po, wala. Nahinto kasi po, yung pong onco niya, yung oncologist, hinihingi po muna yung resulta, yung kanyang laboratory exam din sa kanyang specimen. Oo. Kayo po pagka ganun po, dalawa po kayo napunta ng ospital. Opo. At meron pa po ba kayong mga kasama sa bahay bukod po sa inyong magkapatid? Wala na po. So pagka po may Yung 5 bata po na ay kwento ko po sa inyo. So pag kailangan po ninyo ng na pumunta po ng ospital, sasamahan nyo po, sasamahan kayo. Tama ba, Nanay Erlinda? Sinasamahan kayo ni Nanay Eleanor? Opo. So ngayon po, yung pinakahuli po na sinabi ng doktor, ano daw pong gagawin ninyo? Siyempre, tuloy-tuloy po yung gamutan. Ang ginagamot po ngayon sa kanya, yung nag-antibiotic po siya kasi nagkaroon po siya ng malalang ubo. Opo, antibiotic. Hindi po na yung kanyang plema. So ano po ang gagawin? Babalik lang po sa ospital? Opo, nung nandun kami, nung Webes. So regular po yun. Regular po yung pagpunta nyo doon, pag kinakailangan po. Opo. Ayun. Tuesday, Thursday lang po. Okay. Check up next week. Every Thursday. So, at least nandyan ka po, Nanay Eleanor, para umalalay kay Nanay Erlinda. Ano po, ma'am, yung sa ngayon po, yung sa pathology po niya, meron pong yung doktora na oncologist po na po yata ng 25,000 po. Opo. Para makuha po namin yung resulta po ng pathologist po. So, yung pinaka-latest. Bali, na-report po sa inyo dati po yung noong nakaraan. 17.4. Natapos na po yun. Yung latest po ngayon,
yun po sana yung kukunin namin na record po. Oo. Kaya lang, isasabay nyo na. Pera po eh. Oo. Dapat po check up niya po ngayon. Okay. Yung account po, medyo wala po kami pera. Oo. Po. Kayo po ba'y nakalapit na sa DSWD? Sa ano po, sa mga billing po dati niya sa hospital. At doon po ay nakuha niyo naman yung mga kaukulang tulong, lalo na pagka po siya na ospital. Mga billing po. Oo. At doon po sa mga gamot na kailangang mainom po ni Nanay Erlinda, pagka po kayo... Pangutang na po namin, ma'am. At hindi po pwede po siya makainom po ng mga gamot. Okay. So, yung pong mga gamot ba, pag halimbawa sa loob ng isang buwan, magkano pong halagang kailangan ninyo? Yung mga dati po, naubos na po. Kasi yung sabi ni doktora, yung sa latest po na findings ngayon, pag nalaman po, doon pa lang po siya magre-reseta po ng mga gamot po na iinom niya. Okay. So, ngayon po, Ma'am, third day po kailangan po kasi makita po ni oncologist yung mga resulta po. Sige po. At, opo. So, kailangan nyo malaman kung mayroon pang mga gagawin na mga laboratory test. Oo. Sige po, at pasalamatan nyo po sila, lalong-lalo na yung mga makakatulong po para po kay Nanay Erlinda. Oo. Sige po. Pwedeng magpasalamat sa inyo. Maraming pong salamat sa inyo. At tulong na binibigyan sa amin mo, ma'am. Oo. Maraming salamat kasi po medyo po namamaot pa po yung kapatid ko. Opo. Pakisabi na lang kay Nanay Erlinda, magpalakas po, ha? Yun nga po ang dapat po kasi halos po hindi po siya kumakain po eh. Sabihin niyo po kumain para may... Yung mga pagkain po medyo maselan po yung mga ano po niya, hindi basta-basta po yung pakakainin na lang po siya ng mga bawal po. Oo. Pilitin lang kamong kumain para may lakas ang katawan. Medyo may kahinaan po yung katawan po niya. Oo. Pwede pa ba siya makapatawagan? Siya po? Ato po siya. Ano po, ma'am? Sasabihin po. Ayan, okay. Nanay Erlinda? Opo, manawagan po tayo. Hingi tayo ng tulong dun po sa mga kababayan nating nakikinig, nanonood ngayon na may mabubuting kalooban. Para nang sa ganun ay makakuha po tayo at mapagsama-sama yung pong kanilang mga donation para po pandagdag sa inyo pong pangangailangan sa gamot. Nanawagan po ako dun sa mga taong nangangailangan na tulong para sa akin. Sabi sa gamot na iniinom ko, maraming pong salamat sa inyo. Ako'y natutulungan. Ayan, okay. Nanay Erlinda, magpapalakas po kayo, ha? Okay po. Palakas po kayo at magpagaling. Ano po? Sige po, kausapin ko po si Nanay Eleanor. Opo, ma'am. Ayan, Nanay Eleanor. Opo, so ang susunod na punta ninyo sa lung center, kailan po? Ngayon po, ma'am. Kaya lang po wala kaming pera. Opo. Sige po, para Ma'am, yung totoo, ma'am, talagang wala pong pera, ma'am. Opo. Kasi Sige. sinasakay po namin siya sa hindi pwede po sa ordinary fan. Opo. Tapos manggagaling kayo sa Cruz na Ligas, papunta po sa lung center. Sa bagay, malapit-lapit po ng konti, Diyan lang sa may Diliman. Okay. Sige po, at para po lang sa ganoon, makatulong po tayo kahit papano para po kay Nanay Erlinda, na meron pong sakit, karamdaman ngayon. Pwede po kayo magpadala sa ating mga ginigiliw na tagapakinig, sa 09 sa ating pong GCash account ng Operation Tulong. GCash account 0956-197-9471. 0956-197-9471. At sa pamagitan po ng ating APW na Perlesoro. Yung pong GCash na yan, pakilagay lamang po ang pangalan,
Erlinda Ayala. Parang si ano lang to ha. Yung ating athlete, Erlinda Ayala. Yun na po, yan, pwede po at para po sa kanya, yan pong mga ating pong maipon, harinawa, makaipon tayo at pandagdag doon po sa kanya pong mga gamot. Okay, Nanay Erlinda, Nanay Eleanor, bigyan po kayo ng butihing senador, Senator Lito Lapid ng 2,000 pesos. Thank you po. Salamat po. Oo. Okay. At syempre, idagdag pa natin another 3,000 pesos mula po sa Pampamilyang Paaralang Agrikultura Foundation. Opo, ma'am. Thank you po. Ayan, para at least makabili po kayo ng gamot. Makabili po kayo ng gamot. Ano po? Ayan, sige po. Magpasalamat po kayo sa ating mga donor at syempre doon po sa mga tutulong pa. Go ahead po. Maraming salamat po sa mga taong tumulong po sa kapatid ko po na pasyente na si Erlinda Ayala. Malaking tulong po sa kanya yung mga naibigay niyo po. Maraming salamat po. Okay, sa lahat po ng mga tutugon, maraming salamat. Okay, at sa mga magpapadala po, mapagsama-sama natin. Thank you very much. Of course, maraming salamat again sa ating pong regular donor, Supremo, Senator Lito Lapid Sen. Thank you so much. At syempre sa Pampamilyang Paaralang Agrikultura Foundation o PPAF, thank you so much po. Okay, Ate Eleanor, maraming salamat at alagaan niyo po si Nanay Erlinda. Ano po? Opo, ma'am. Maraming pong salamat. Okay, wala pong anuman. Ayan, pagsabi kay Nanay Erlinda, magpalakas, at magpagaling. Yan. Okay? Sige po. Yan, mga kaibigan, ang ating pong pasyente ngayong umagang ito ng Huwebes, si Nanay Erlinda Relorcasa Ayala. 77 years old, 77 anyos. Taga Cruz Naligas dyan po sa Quezon City. Sa lahat po ng mga tutugon, marami pong salamat. Babalik po tayo saglit lamang. Oras po natin 39 na minuto makalipas po ang alas 10 ng umaga. DZRH Operation Tulong. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful.
Falcon, amoy nakaka-joyful. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Filipino, dito lang sa Deezer. Match of entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy, Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View.
number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Talagang inaasahan namin na talagang matindi yung magiging labanan doon kasi kami dito sa Pilipinas, top runner kami doon. Parang participation lang kami doon, ma'am. Hindi ako makapaniwala, tingin nga ako ng tingin sa relo ko kasi sabi ko baka nagkaroon na lang ng error eh. Pero pagdangin ko doon sa arc ng Tokyo Marathon, yun talagang ma'am, na break na namin. Hi, ako si Richard Salanyo, Tokyo Marathon finisher at isa sa nakabasag sa national record sa marathon. Abangan ang aking exclusive interview sa DZRH TV Match Point. Mabuhay ang atletang Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion tuwing linggo 3:00 ng hapon dito lang sa DZRH TV. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinahuhan sa DZRH Operation Tulong. Pilipinas, oras po natin, 49 na minuto na po makalipas ang 10:00 ng umaga. At ngayon sa bahaging ito nating programa, bigyang daan muna natin. Standby lang po ha, Dr. Cynthia Cuayo Wico, ang ating pediatrician mula sa Manila Doctors Hospital. Mamaya pag-usapan natin ha, paano ba may iwasan nga ang CKD o yung tinatawag na chronic kidney disease habang bata pa. Lalo na po ngayon, pabata po ha, yung nagkakaroon po ng sakit sa kidney. Nakakalungkot nga po dito lang sa atin araw-araw. Dami pong lumalapit. Ang sakit po, chronic kidney disease at ang masaklap, stage 5. Puntahan muna natin ang ating mga report bago po sa ating pong pagkwentuhan kay Dr. Cynthia Cuayo Wico. Yung daw pong suspect sa huling gas and run sa Quezon City, tutuluyang kasuhan na kahit po sumuko. Ibalita mo yan, RH52, Edniel Parosa. Edniel? Okay, standby lang, Edniel. Unahin muna natin si RH15 Jessel Ricafort. Ang NBI po sinisilip kung may responsibility daw po yung mismong online media outlet ni Mabanta sa umunay extortion kay dating House Speaker Martin Romualdez. Go ahead, Jessel, sa detalye. So
Sinisilip ng National Group Investigation kung may responsibilidad din yung mismo na Peanut Gallery Media Network sa di umano extortion laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay NBI Director Atty. Melvin Matibag, itingnan nila kung nasasita ang tumabanta at 4 na iba pa ang pananagutan sa sinasabing pamimigil. Idiniin niya na aaksyon ng Bureau batay sa makakanak nilang ebidensya kagaya ng ginawa nila sa entrapment operation. Muling idiniit ni Matibag na hindi nila tinatarget yung mga kritiko ng administrasyon, kundi yung mga kalaban ng batas. Una nang sinabi ng kampo ni Mabanta na set up lamang yung umano'y extortion, walang nangyaring krimen at kaya nila itong patunayan. May hawak umano silang 10 minuto na expose laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas, unang sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Oras po natin, 52 minuto na po makalipas ang alas 10 ng umaga. Naku, bilis ng oras. Anyway, mga kaibigan, ngayon pag-usapan na po natin yung CKD, chronic kidney disease, lalong-lalo na po sa mga bata. Bata pa lang, paano nga ba aalalayan at tawag nito? Gagabayan ng mga magulang ang kanilang mga anak para nang sa ganun iwas po sa ganitong sakit, kasi alam natin napakahirap nito pagka po ito'y talagang sakit na, lifetime po yung treatment nito at yan po yung dialysis. At kakwentuhan na natin Dr. Cynthia Cuayo Wico, ang ating sukiyaking pediatrician mula po sa Manila Doctors Hospital. Doc, magandang umaga, good morning, happy Thursday morning. Good morning. Opo. Good morning, Doc. Sinasabi mo yung chronic kidney disease. Oo, Doc, kasi kasi dito po sa amin, ang dami, Doc, tapos mga bata na, ang mga end stage 5 kagad. 5 years old, 5, mga 5 usually, tapos hanggang sa... Bakit nga ba, Doc, pabata ng pabata, yung nagkakasakit ng sa bato, ano ba yung mga sanhi niyan sa mga kabataan? Kasalanan ng magulang. Oh my gosh, kasalanan ng magulang, Oo. Kasi ang kidneys natin ay siyang nagpo-process ng mga hindi natin kailangan sa katawan. Mm-hmm. So syempre, yung lahat ng maaalat na kinakain natin, lahat ng matataba na kinakain natin ay tinatambak ng katawan natin sa kidney. Mm-hmm. So maliit pa lang sila, nasisira na yung filtering system nila. Mm-hmm. Syempre, nagbabara na ang mga filters natin, nasisira na, namamaga, nagkakaroon na tayo ng urinary tract infection sa umpisa, pagkatapos nahihirapan ng kumukunti ang wiwi. Tapos at the end of the day, nagda-dialysis na tayo. Yun po, ang masaklap. Opo. Alam mo kung bakit? Bakit po? Kasi napaka-aalat ng binibigay natin sa ating mga chikiting gubat. Nako. Dapat po kasi, konti lang yung salt. Hindi naman pwedeng walang salt. Yung tama lang yung timpla or mas matabang sa kinakain natin. Nagtotoyo tayo, nagpapatis tayo, may iba pa tayo, nagkiketchup. May bagoong pa. May bagoong pa. Sarap. Kung sinabi yung bagoong, sarap, di ba? Kumakain ng mangga sa bagoong, asin, patis. Pero wag ka daw mag-alala, Doc, yung mga bata di daw mahilig sa bagoong, sa ano lang. Patis lang. Hindi. Pagka nakikita nilang kinakain, nagpapati siya, nag-aasin sila. Naku, nakakita na ako ng kinukutsarita ang patis at kinukutsarita ang toyo, kinukutsarita ang salt. So, tama lang po yung timpla. Imposible namang matabang na matabang kasi kailangan natin ng salt sa katawan. Tingnan mo, pag nagpapawis ka or lumakad ka lang sa araw, tikman mo yung kamay mo, maalat-alat. Kasi nagpapawis tayo, maalat yon. So we really need the salt. But not over. Lahat naman ng over masama eh. Tapos, bukod sa dyan, hindi lang salt. Isipin mo, ano yung mga kinakain nilang salty. Ayan na po, dyan na po papasok. Kaya po sinasabi nating junk food. Wala naman kasing junk food. Lahat sila may caloric content. Kaya lang, yung mga chips, Ciscars, potato chips natin, chicharon natin, ay marami po siyang salt. Hindi siya kayang, nag-overload na yung kidney ng mga bata, yung makina ng kidney natin ay sumusobra na, kaya maagang nagkakaroon ng kidney disease. Kaya eventually, chronic kidney disease, nagda-dialysis. Mga pabata na po yung dinadialysis namin. Pinakabata ba? Anong edad na, Doc? Dun sa monitoring ninyo. 5-6 years old na kami. Oo nga yun, 7. May 7 nga eh. Opo. Oo. So ngayon, dapat, very, very conscious. Hindi naman pwedeng walang salt.
yung tama ang timpla, hindi maalat, hindi matabang. Opo. Kasi kailangan mo din naman ng salt. Di ba? Pag pinapawisan ka, tikman mo nga yung pawis mo, ang alat. So they lose salt din. Opo. So hindi mo naman sila babahugan ng patis o toyo o bagoong. Lahat kasi ng kinakain natin ngayon ay timplado na. Opo. Siguraduhin mong pag timplado na, tigilan na yung mga sausawan na ganyan. Opo. May pasyente ba nga ako hinihigop yung patis nilalagay sa kutsarita tsaka hinihigop At saka, Dok, at sabi niyo, hinihigop ang patis. Tapos ang tanong, anong iniinom? Tubig ba? O ano, Hindi. di ba? Tubig soft ba? Drinks. Pagka nagso-soft drinks sila, ang soft drinks po natin ay sobra pong maalat. Ay, hindi na ako magsasabi ng anong brand. Lahat po sila ay maalat. Subukan mo, tayong may nagkakaedad, uminom ka ng soft drinks ng merienda sa tanghali, merienda sa hapon. Pagdating mo ng gabi o kinabukasan, tingnan mo parang yung kamay mo parang mataba. Parang masikip. Kasi nagkuka na tayo. Nag-stay na yung salt sa katawan natin. Oras na uminom ka ng soft drinks, may salt na yun eh. Kaya bawal na bawal ang soft drinks sa mga bata. Bukod sa cafe na meron. Yung soft drinks na yan, yun ang ating pampagising sa kanila eh. O kaya, kung nagso-soft drinks ka, mataas ang blood pressure mo, tilan mo na. Kasi salt ang iniinom mo. So, dapat, Dok, Opo. So, dapat, Dok, dalhin na yan sa doktor, para magpa-check up ng kidney kung meron ng mga indikasyon. Kasi parang ngayon, yung obesity, di ba? Of course, di ba? Yan ang isa, di ba? Natutuloy sa, diabetes, high blood pressure. Yes. So, diba? Tapos hypertension, tapos malaki ang puso, tapos ang mata nila, namamagana yung sa loob. I mean, hindi maganda kung nakikita mo na yung bata tawa-ching-ching. Pero isipin mo naman, nag-overwork na yung kidney nila. Nag-overwork na yung heart nila. Dapat hindi. Tapos, ang bata natin ngayon is sedentary. Ibig sabihin, watch TV lang yan. Okay? Oo, watch movies lang yan. Wala silang tapos, di ba? Mga bata natin ngayon, lalo na dito sa Metropolis, wala na tayong bakura na tinatakbuhan, nag-iit bulaga, nagtataguan, naghaharangan taga. Sa bahay lang tayo, nakapraso lang yung iniikutan, tapos wala silang exercise. Ang dami nilang kinakain. Sa kinakain nila, timplado. Sa pagtimpladong yan, marami yung salt. Hindi na kami naglalagay ng salt. Ano yung patis? Ano yung toyo? Di ba? Ano yung vetsin na nilalagay mo? Maalat-alat din yan. At so, yun. Ano yung binibigay yung junk food? Mga chips, di ba? Lahat ng yan ay super aalat po yan. Subukan nyo pong kumain ng chips, konti lang ang inumin mong tubig, kinabukasan yung kamay mo, para siyang matigas, para siyang hindi mo maibaluktot ng konti yung daliri. Kasi, nagre-retain tayo ng salt. So, kailangan maraming tubig. Tama yung 8 glasses of water, painumin mo sila ng tubig. Kasi, at least yung pag pinainom mo ng tubig, naiihi nila, kasama nung ihi, yung salt, na ibang lahat ng salt, kay potassium, kay sodium na salt yan, naiihi nila yan. So, kaya lang kasi, bihirang-bihira ang nauubos ang kantin ng bata sa eskwela. Tingnan niyo po yun. Hindi tayo nagbibigay, kasi nung tayo maliliit, may isang basong tubig ka na sa harapan mo eh. Ngayon hindi. So, Doc, tubig, nagso-soft drinks pa. So, Doc, paano natin mahikayat ang mga bata na mas piliin yung healthy lifestyle kaysa unhealthy habits? Ano ba yung pinakamahalaga yung paalala ngayon? Ay, ang mga magulang ho kasi ang role model. Pag kumakain ka na, tigilan mo na yung may nakatapat kang soft drinks sa tapat mo. Kasi gagayahin ka ng anak mo. Okay? Doc. Pagka kumakain ka, siguraduhin mo, pagkakain mo, iinom kayo ng tubig. Siguraduhin mo within the day, pag naglalaro ang anak mo, may canteen sila or bottle of water sa harapan ng mga maglalaro sila dyan. Nagkaharang ang taga dyan sa paligid nyo. May tubig na sila dyan. Isang anong tawag doon? Yung isang plastic na tubig. Sige, di baling madumi ang kamay. Basta makainom sila ng tubig. Ang problema, naglalaro na sila sa labas, naglalaro sa loob, hindi sila umiinom ng tubig. Ang tubig lang na iniinom nila, which is konti, pagkakain, busog ka na. Paano ko pang iinom ng tubig? Water lang ang katapat niyan. Yun. Kasi imposibleng hindi. Napakadaling i-avoid. 6 drink 8 glasses of water per day. Pati sa mga bata. Doktora, iihi ho ng iihi. So, it's na ihi niya yung salt sa katawan niya. So, hindi tayo dapat maalat na nagtitimpla. Tama lang. At wala tayong toyo, patis, bagoong, mga ganyan. Kasi salt din yan. Okay. Sige. Doc, maraming salamat. Thank you so much.
sa ating paalala sa mga chikiting gubat natin. Okay. Maraming salamat mga kaibigan, Dr. Cynthia Cuayo Wico sa Manila Doctors Hospital. Alam ko, MWFC doktora sa sa Manila Doctors. Mga kaibigan, wala na tayong oras. Susunod na po, inabangan yung drama love story Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Pansamantala ako naman may binauhan para pa rin sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ipiwina Pearl Soro. Balik tayo mamaya alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Public Service Hour. Galing-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo